Love Radio, magpapaalam na? Paano na yung mga DJs? Paano na yung mga ira? Koreana, sino ba? Radyo Bandito ba? Iba yun! Diba, Tanya, Chinita, ganito, ganyan. Wow, wala na sila. Paano na yan? Hello mga stories, welcome back sa isa na naman random reaction podcast na sa ating podcast show na. So, random reaction show para dito sa ating station Hello mga stories, welcome back sa isa na naman random reaction dito sa ating channel mga stories. Ako pala sa mga bakit ako nabubulol. Okay, sige, alam mo bakit? Okay? Ito ay pag-usapan natin ngayon. Medyo mabigat para sa mga lumaki, nasanay at tumutok sa radyo. Lalo na sa Love Radio 92.7. Biglang napansin ng maraming listeners na tila nag-iba ang tunog ng istasyon. Okay? Dahil wala na muna ang mga pamilya na DJ, di ba? At sila yung tumatakbo ngayon ano bang tumatakbo na ngayon, di ba? Di natin alam if ever magsasign off ba sila, di ba? O ba sila, yung parang mawawala na sila sa ere, ma-shutdown ba? Well, tingnan natin, kasi sinasabi merong DJ na kasabay yung video na may caption na hanggang dito muna. So, ibig sabihin, parang magsasign off na sila ngayon. Ganito, ganyan. Alas lahat ng DJs ng Love Radio ay mawawala na, di ba? Tingnan natin kung totoo ba ito. Okay? Ngayon, tingnan na, prangkahin na natin. Kapag ganito ibang galawan, hindi simpleng aksidente lang na may nangyayari talaga sa loob. Ang tanong ko lang dito, mga stories, rebrand ba ito? Reconstructing, tahimik, o talagang dissolve na, parang wala na, shutdown, gano'n. Malalaman na natin yan mamaya. Okay? Simulan na natin. Ngayon, ayon sa ulat ng August 3, nagulat ang mga loyal listeners ng Love Radio Manila dahil iba na ang setup ng istasyon. Imbis na regular programs ang live ng mga boses, ng mga DJs, karamitan, ganun yung mangyayari, di ba yung era nun? Music automation na lang ang tumatakbo. Ibig sabihin, mga stories, more on music, wala ng less talk. Kumbaga parang wala nagsasalita mga DJs, ganito. Kumbaga na siya, automated na. Kumbaga isasalang na yan, ganyan. Okay? So, industriya ng radyo, ang tawag dito minsan ay stunning mode. Ano yung stunning mode ang tinutukoy dito? Ang stunning mode dito ay ito. Ang stunning mode is a temporary broadcasting strategy where the station stops its regular programs. Kumbaga, suddenly stops yan. Often dropping live DJs and playing non-stop music, sound, effects, or teasers, di ba? To signal the major upcoming rebrand, format change, or new management. A recent notable example in the Philippines in 97.9 home radio ng DW, which is entered stunning mode with an all-music format after letting go on its on-air DJs. Diba? Ano bang ginagawa dito? Ito yung, ano bang nangyayari? Ibig sabihin nito. Ito yung, parang nagpa-play lang all day lang. Wala nang, music, ganito, ganyan. Ito yun. Nagkakaroon siya ng transition period. Ito yung old identity before launching new brand of name, di ba? O generating buzz, attracts curious listeners who notice the sudden change in sound. Cutting costs o yung lowest daily operating expenses during the management or structural shift. Okay? For example, example in the Philippines, yung 97.9 home radio shifted to automated all music standing format. Kasi dati, yung previous frequencies, other Metro Manila other frequencies use automated loop for test broadcast during transitional shutdowns or rebrandings. So, yan yung tinutukoy niya ng ito yung ibig sabihin ng stunning mode ng tinutukoy dito. Karamihan nito, yan nga. At napansin ng mga
Nabasin ng mga kilalang programa ito tungkol sa tulad ng Feel Good Morning, Tambalang Kumikinang, Love Trip, Chini Talks, at saka Rocky Secret Files, ay tila magkakaroon ng mga huling episodes noong July 31. So, pa yan, last week po, as of recording, diba? Di lang yan, ang official Facebook page ang Rad Radio ay nagpalit din ng itsura, Tinanggal na yung cover photo na may mga personalities at pinalitan na mas generic na banner ng tagline lang ang laman. Yung napapansin nyo, di ba? Tapos halos sabay-sabay pang nag-upload ng mga DJs ng isang 6-minute cranky video na ang caption ay hanggang dito na. Ito yung mga stories, papapanood natin yan, At hanggang ngayon, importante ito, wala pang official statement ng management. Dito nagsisimula ang usapan. So mga stories, ito, papanoorin ko natin ngayon, ito yung video. Galing ito kay DJ Nicole Liala. Yung video niya yung parang magpapasalamat ata siguro. Panoorin natin, ito na yun. So, ayun. Ito. Alam ng radyo yan, ng mga taong radyo na walang nakapagpatawa sa akin ng halakhak. Like you. Salamat sa mga tawa mo. Kahit papano. Meron namang have, may wale, pero andyan pa rin yung tawanan natin. Correct. Yun na lang yung stress reliever. Oo, salamat kasi kahit pag may toyo ako, alam mo na kung paano ko papatawanin, di ba? Kasi siya na kung meron akong mga lapses. Ganyan ka naman eh. Ganyan ka naman kayo eh, mga babae kayo eh. Huwag tayo maglakuman. Sorry sa mga misis na nagalit, heart. Sorry. Next time po, sabihin sa asawa niyo, i-block na lang ako. Pero yun, thank you mga kabisya sa suporta niyo sa amin ni Uncle. 3 years yun. Parang kailan lang, pero 3 years na kaming humahagalpak ng tawa sa radyo. And we are grateful. We are more than grateful na nakasama po namin kayo sa 3 years. Nabigyan ako ng opportunity ng Love Radio Manila para pumasok sa, hindi lang sa estasyon, pero sa industriyang minsan kong pinangarap bilang isang bata. Nagkaroon ako ng chance also. Okay, mga stories, bakit ko pinuputol-putol kasi baka makapirate ako. Okay? So, mga stories, yung iba kasi hindi ko kilala. To be honest, hindi ko sila makilala. Yung iba, minsan nakikilala mo lang si Tanya Chinita, kasi dati siyang ESFM noon. Hindi ko kilala yung isa, yung partner isa dyan, yung partner sa radio, hindi ko kilala yan. Okay? To be honest. Kasi ang nasanayan ko dito is, yung mga era ng mga 2000s, yung mga late 2000s pa. So, well, hindi po, yan yung mga kinakilala ko. Ang naabot ako yung iba, si Cristindera, Rico Pañero, yan, hindi ko rin Christopher, diba? At saka, sino ba yung isa? Laban na Bandera, tama ba ako? Laban na Bandera, tapos, yun, Papa Jack, yun yung mga DJs yung nakabutan ko doon. Okay? So, in the rest, at saka, hindi ko nakakalimutan si Chico Loco na yun, Kuya Chico na yun. Okay. Tapos, yun, iba, yung in the rest, hindi ko na nakilala yung iba. Diba, yung, ko. So, yun lang ko dito. Kasi nagpapasalamat lang naman. Yan lang yung kinakat ko na. Kung gusto nyo panoorin, meron na ako description sa baba. At panoorin mo na lang yung buo doon. Okay? So, ngayon, proceed na lang tayo dito, hindi ko na itatapusin kasi baka makaka-copyright tayo. Okay? Ngayon, itong aking prank dito, itong reaction ko dito. Unang-una, hindi ko mukhang simpleng technical adjustment ito, kung maintenance lang ito, kung simpleng studio update lang ito, o kung ordinaryong programming, change lang ito, hindi mo kailangan sabayang thank you mula, hindi mo na kailangan na sabayang thank you mula sa mga DJs, sa mga DJs na yan.
Well, logic lang, no, mga stories, no? Bakit ka maglalabas ng video na para bang may wakas? Di ba? Kung babalik din naman agad, lahat sa normal na setup. Di ba? Kaya sa punto kong ito, no, may major transition ba ang nangyayari? Di ba? Yun. Pangalawa, no, pwedeng rebrand to, pero pwedeng may tinatapos ng sistema. Di ba? Sa radio industry, no, totoo naman ginagamit ang automation. Well, mostly ginagamit yan. No? Dati kasi yung plaka lang, yung vinyl, yung mga tape na, ngayon, yung mga computerized, yung mga PC na. Yan yung ginagamit mostly. Yung parang play mo lang sa playlist or something, di ba? Yung mga media player. Yung ginagamit na ang automation at stunning na para bumuo ng ingay bago ang bagong format o identity. Pero may isa pa akong posibilidad hindi dapat iwasan dito. Ito may cost cutting, restructuring o pagbabago ng business direction. May napapansin akong ganyan eh. Okay, no? Kasi aminin natin, no, iba ang media landscape ngayon. Okay, iba ng media landscape ngayon. Kasi ang radyo kasi mga stories, no? Kahit malakas pa rin ang masa dyan, kahit sabihin natin, number 1 radio station yan, hindi na ito nag-iisang hari ng audio entertainment dito eh. Andyan na yung mga streaming, podcast, TikTok clips, Facebook video, Facebook Reels, YouTube Shorts, YouTube commentary, katulad ko, no? May mga on-demand content, di ba? Andyan na eh. Kasi kaya posible yung mga tanong ng management ngayon ay hindi na lang, sino ba ang sikat na DJ? Kundi, ano ang sustainable na modelo ng station ng panahon ngayon? Okay? Kapag ganyan ang usapan, hindi na talent ang gumagalaw dito. Buong strategy, ang negosyo, ang gumagalaw. Okay? Pangatlo, kung totoong rebrand ito, okay, malaking sugal ito. Okay? Well, strategic to the point dito, delikado ang gagawin mo ang Love Radio identity. Bakit? Dahil ang Love Radio hindi lang logo. Hindi lang frequency, yung hindi lang playlist, di ba? Ang Love Radio ay boses, ugali, chemistry ng mga DJs, at saka familiarity. Di ba? Sa radyo kasi mga stories, no? Ang tao hindi lang nakikinig sa kanta. Nakikinig siya sa kasama niya araw-araw. Kumbaga, mula umaga, hapon, gabi, madaling araw, di ba? Kapag binunot mo ang personalities, no, para kang nagtanggal ng kaluluwa ng istasyon. Kasi gaano pa gaganda ang bagong branding niyan kung hindi dala ang emotional at habitual connection ng listeners. Pwedeng matalo ka sa sarili mong legacy, di ba? Ngayon, pangapat, ito yung biggest red flag dito, yung katahimikan ng management. Diba? Kung napapanood mo lang yung revelation ni Kuya Chico sa podcast ni DJ Kara, panoorin niyo yun. May mga revelation shows. So, ganyan din na nangyayari dito. Kaya, di na ako magtataka kung bakit may mga red flags dito, bakit may mga katahimikan ng mga management. So, totoo yung sinabi ni Kuya Chico doon sa podcast. Ito yung pinaka-importansya sa lahat, no? Sa mga ganitong sitwasyon, ang kawalan ng official statement ay lalo lang nagpapalaki ng duda. Okay? Dahil kapag tahimik ang management dito, ang publiko, ang pupuno, ang puwang. At ang pumapalit sa facts ay hula, chismis, over-analysis, at palit ng listeners. Diba? Kung may malinaw na plano, mga stories, dapat may malinaw din communication. Hindi naman kailangan ibuhos lang lahat ng detalye agad. Pero pwedeng masabi na may transition, may temporary program adjustment, may inaayos, may maghihintay ng official relaunch. No? Simple lang, no, masters? Simple lang, pero may total silence. Hindi magandang tignan yan. Di ba? Well, sa media, mga stories, no, silence is also messaging, no? At madalas, ang dating niyan is sa publiko ay may malaking bagay na ayaw pa nilang kumpirmahin. Diba? Panglima, ito yung video ng mga DJ. Para sa akin, hindi lang thank you video to eh. Para itong sign of separation. Napansin mo? This is sign of separation. Hindi ko sinasabing final na. Okay?
wala pa tayong official confirmation dito. Pero sa tono, sa body language, sa wording, at sa bayang posting, no, hindi ito mukhang random content upload. Mukhang itong carefully timed material. At kapag sabay-sabay, coordinated at pare-pareho ang mensahe dito, malinaw na may internal direction yan. At para sa akin mga stories, no, ang pinaka-logical na ang pagkakabasa ko dito sa article, no, may mga chapter na may nagsara at mayroong bagong chapter na ipinapahanda. Okay? Hindi pa natin alam kung pabalik ba ang parehong mga DJ, may magbabago bang format, o tuluyan ng ibang love radio ang lumalabas. Diba? Di natin alam kung ano mangyayari. Diba? Number 6. Kung mawala ang mga veteranong boses, katulad niyan, di ba? Malaking pagkawala ito sa mainstream radio. Okay? Dito ako magiging diretso dito. Mga pangalan gaya ni Nicole Yala, Diego Bandido, Tanya Chinita, Rakitera, iba pa. Okay. Hindi lang basta employees ang istasyon dito. Sila ang naging muka at tunog ng brand ng isip ng mga listeners. Ang problema sa media executives minsan, no, masyadong silang naniniwala sa kanyang palitan ng branding ang personalities. Hindi palagi sa mainstream radio, ang audience loyalty kadalasan ay hindi lang sa station name. Hindi lang sa station name or sa call sign or something. Nasa tao yan. Nasa boses, nasa style, nasa samahan. Kapag minamaliit mo ang value ng mga personality na bumuo ng habit ng audience, pwedeng mabasag ang momentum mo. So, number 7. Ito maging meron din tayo mga stories, ha? Maaaring kailangan din tayo mag-evolve ng istasyon. Hindi rin natin, hindi lang naman pwedeng puro nostalgia lang, ha? Okay? 119 daw. Hindi naman pwedeng nostalgia tayo. Hanggang parang puro lang tayo, wala tayong mag-evolve. Hindi ganoon. Kasi kung ang management ay gumagawa ng major reset, no, para makahabol ng buong panahon, may logic din doon. Okay? Ang tanong kasi dito matalino ba ang execution? Dahil kahit if ever tama ang plano na ito, pwedeng mali ang paraan. Okay? Kasi ngayon mga stories, no, kung pagbabasihan mo yung public reaction, marami tao na nalito, nabigla, kinabahan, nagtatanong kung may nawawala na rin ba talaga. So, ibig sabihin niya, no, kung strategy lang man ito, hindi pa malinaw ang audience kung ano ang gusto nitong sabihin. As a communication, so kapag hindi naiintindihan ng audience ang galaw mo, no, may problema tayo sa rollout. Stories, no, ito ang masasabi ko lang dito, no. Sa totoo lang, hindi normal ang nangyayari dito sa love region. At hindi rin ito dapat i-downplay na parang simpleng programming issue lang. Kapag mayroong full automation, pagkawala ng regular DJ voices, di ba? Pagtigil ng normal shows, pagbabago ng social media visuals, at saka sabayan hanggang dito muna video. Ang pinaka-practical nila ang conclusion dito ay may malaki at sinadyang transition na nagaganap. Di ba? Hindi pa rin pwedeng tawaging permanent exit, no? Hindi rin natin pwedeng sabihin yun na tawaging permanent exit yung mga yan. Hindi pa rin natin pwedeng sabihin na dinedeklarang full rebrand na agad, di ba? Pero isang bagay ang masasabi ko dito, mga stories. May era na malinaw na matapos o pinatigil muna. Okay? Kung ano naman yung susunod dyan, malaking challenge yon sa management dahil ang binago nila ay hindi lang programming. Binago nila na nakasanayang relasyon ng istasyon sa listeners. At sa media, no, yan ang pinakamahirap palitan. Kung ako ang tatanungin dito, mga stories, ang pinaka-importanting gawin ngayon ng management ay ang simple lang naman.
magsalita ng maayos at malinaw. Dahil habang wala silang sinasabi, mas lalong tumitibay ang pakiramdam ng mga tao o mga listeners na seryosong nangyayari. At para sa mga DJs dyan, sa mga DJs, no, kahit ano pa ang susunod na mangyayari, no, hindi mabubura ang ambag nila sa culture sa masa radio. Hindi iyon simpleng slot lang sa programming. Bahagi na yan ng araw-araw na buhay ng maraming Pilipino. Kaya mga stories, ano sa tingin nyo dito, no? Sa tingin nyo, rebrand lang ba ito ng Rob Radio o mas malalim na restructuring ng nangyayari? O sabihin natin kung sakali may malaking pagbabago sa radio, no? Sa tingin nyo ba, kayang buhatin ng brand ang sarili nito kahit mabago ang mga pamilya, mga DJs, no? Comment down below at babasahin natin yan, no? Gusto ko ng mga ganitong opinionated, logical, frank, and state-of-the-art commentary video. Don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa ating baba, no? And be part of Castores membership na for as low as 39 pesos a month para sa mga early videos, fresh panda rendering videos, no? Meron din tayo 159 a month at meron tayong 399 pesos a month. Ito yung mga exclusive videos, no, para sa mga Castores membership natin. Okay? As always, no, mga stories, thank you and have a good night, stories. Bye! Baka sabihin nyo, may magtatanong sa akin, kulang-kulang sa research. Ayun, no, may research, may, nasa source. Basahin nyo na lang, huwag kayong tamad.